na mararanasan ng tao. Hindi po yung ikaw ay meron pong ketong. Hindi po yung ikaw ay merong TB. Hindi po yung ikaw ay merong COVID. Ang sabi po niya, being unwanted. Yung bang hindi ka gusto. Yung ayaw na ayaw sa'yo. Etsipwera ka. No? Sabi po diyan, meron naman na pong gamot. There's medicine for TB and can be cured, but being unwanted, yan. Alam niyo po yun, yung hindi ka gusto o yung ayaw na ayaw sa'yo. Yan po yung pinakamalubhang sakit. But of course, sabi po diyan, sana meron yung magkakaloob, mag-extend ng kindness sa lahat. And for that, no, this terrible disease might be cured. No? Dito po sa ating pong church, ang JIL Church Worldwide Ministry, from a church without a roof, kung saan lang po meron pong bubong o covered court na magpapahiram, nandoon po ang church ng JIL. Yung papayagan ka bibigyan ka ng permit ng kapitan o ng school principal na pwede ba kami mag-Sunday service diyan, makikihiram kami ng ilang sandali para maidaos ang aming Sunday service. Yan po ang bansag sa JIL noon. A church without a roof, walang sariling tahanan. Nagsimula po ang JIL Church 47 years ago na walang sariling bayan, no permanent address, NPA. But now the church na tinuguriang a church without a roof, now a church tinagurian na po natin a house of refuge. Takbuhan ng mga nawawalan ng pag-asa, takbuhan ng mga naapi, takbuhan, kanlungan ng mga wala ng pag-asa. Amen? Maalala ko po yung doon sa Malaysia, yung pong ginawang slave, yung mga kababaihan. Ang tinakbuhan po ng mga kababaihan, ang naging kanlungan po ay JIL Church. Amen? Way back 2010, I think. 2010. Ayun po yun. Ni-rescue ng JIL Church yung mga kababaihan na yun, yung mga slave na yun, ginawang slave. That is our church. Amen o ba? And this church, in compliance sa vision, o mission, vision, o values ng JIL Church, this church alone is a picture na this is where we belong. Dito tayo. Lahat ay welcome. Hindi ka etsupwera dito. Hindi usapin dito kung makasalanan ka. Hindi usapin dito kung ano ang iyong nakaraan. Kung ikaw ay mamamatay tao. Kung ikaw ay merong magarang damit o ikaw ay yung merong hindi magarang damit. Lahat. May ngipin o wala, matanda. Outcast ka sa labas, pero dito po sa JIL Church and Rile, you are very much welcome. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Kung paano po tayo nag-comply sa vision of all, sa lahat po ng church na pwede natin makita, this church strategically nilagay po natin sa harapan. Without barrier, without bakod, walang gate. Yung pintuan natin, salamin, clear glass. Wala tayong tinatago sa loob. Makikita ninyo kung anong ginagawa sa loob. You are very much welcome to enter sa JIL Church and Rile. Ipangalandakan po natin yan, sabihin po natin yan. Amen? Hindi ka po outcast dito. Hindi mo mararamdaman dito na unwanted ka, hindi ka gusto, or outcast ka. Sapagkat pag nandito ka, no, ramdam na ramdam mo, mahal ako ng pamilya ng JIL and Rile. Amen? Praise God. Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Wala dito yung titignan ka mula paa hanggang ulo. Wow.
naka-Shopee lang yung damit niya. Walang ganun sa JIL Enrile. Amen? Dito po sa JIL Enrile, lahat ay pantay-pantay, lahat ay minamahal. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. That is, this church, patuloy niyang isinasapamuhay, no? Yung kindness and compassion for others. Hindi lang po tayo basta nagmamahal sa Diyos. Nagmamahal din po tayo sa ating kapwa. We show kindness and compassion for others. Amen? At hindi lang po yun sa salita, pati sa gawa. Ako po'y naniniwala na walang JIL. Walang taga-JIL Enrile na nagmamahal lang sa salita. Lahat tayo nagmamahal sa salita at sa gawa. Amen o ba? Palakpakan po ninyo mga sarili ninyo. Praise the Lord. To God be the glory. Yan. Kindness is a state of being unruffled and unflappable. Ang ibig po sabihin, ito po'y hindi po napapagod, hindi po napipigilan. No? Active and, please kapatid, active and generous goodness towards others. Amen? Hindi ka napapagod na magpakita ng kabaitan. Kahit kuminsan si kapatid, hindi ka pinapansin, pero hindi, gusto kong ngitian ka kapatid. Kahit yung tingin sa'yo, para kang aawayin, para kang sasabunutan, pero I love you with the love of the Lord. We show kindness. Amen? We show kindness to everyone. Amen? Nagagawa natin itong kamay na to, makapangyarihan to eh. Yung, good morning kapatid, I love you with the love of the Lord. Tapik sa balikat, ginagawa natin yan. Nagiging practice natin yan. Yan po ay aking kinopya din kay late Pastor Jojo. Wala kang nakitang sandali na ang Pastor Jojo ay nagsungit kahit pagod. Ganyan po ang lingkod ng Lord, no? Ganyan po ang tunay na nagmamahal kay Lord. We show kindness to everyone. Hindi pinapakita na pagod na ako magmahal sa iyo. Kailan ka patitino, kailan ka pababait. Kailan ba lalabas ang ngiti sa iyo pong mga labi? Active, generous goodness towards others. Hindi tayo tumitigil. Hindi tayo humihinto na magparanas, magbigay ng kabaitan sa ating pong kapwa. It is because it is the behavior that flows. Kindness is the behavior that flows from agape love. And agape love, yan po yung mahal kita dahil mahal kita. Mahal kita maging sino ka man. Magbibigay ako ng kabaitan, ng pagmamahal sa iyo, maging sino ka man. Ayan, amen? That is agape love. Walang kondisyon. No? Yan po, yung kindness, galing po siya sa Greek word. Greek word for such kindness is Christotes. Ito po, sabi po dito, mellowed with age, ibig sabihin, nahinog sa panahon. Ang kindness po, nothing harsh or painful. Walang nakakasakit, hindi nakakasakit na ikaw ay magparanas ng kabutihan. Pag ikaw ay nagparanas ng kabutihan, nothing harsh or painful. Hindi rin ito nakakasugat ng damdamin. Yung kwento nga, yung kinuwento ko nung first Sunday sa inyo, tama po yun. Kahit yung iyong biyanan na saksakan, walang katulad. Di ba yung kwento ko? When yung biyanan, yung manugang, nagparanas siya ng kindness sa kanya pong biyanan. Ano nangyari? Naging best of friends sila. Amen o ba? Hindi nakakasugat na ikaw, yung ginagawa ng iyong kapwa, suklian mo ng kabaitan. Suklian mo ng kabutihan.
hindi po yun nakakasugat ng damdamin. Amen o ba? Kindness of God. Ang pag-uusapan po natin, this is the kindness of God. The kindness of God, God's kindness is demonstrated through Christ's sacrifice. Yung kabutihan, yung kagandahan loob ng Panginoon, ng ating Diyos, ipinamalas niya, ipinakita niya sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. This coming week, ito po yung linggo ng pagninilay-nilay. Magre-reflect po tayo. I-reflect po natin yung mga sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Bakit siya bumaba? Bakit siya iniregalo ng Diyos dito po sa sanlibutan? Matthew 1:21, sabi po doon, no, sapagkat ipapanganak ang isang batang lalaki, papangalanan siyang Jesus at ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. And that is, ang tawag po doon, rescue operation. Amen? Hello? Tayo na sadyang wala ng pag-asa. Tayo na sadyang in a hopeless situation. We are all doomed. Lahat tayo candidate. Doon tayo lahat sa impyerno. Sapagkat walang matuwid sa harapan ng Diyos. Nung ang tao ay pumasok sa kasalanan, everybody, lahat po tayo, dire-diretso sa impyerno. Pero sobrang kabaitan ng Lord, sobra yung kanyang puso. How many times na nagkakasala tayo sa Diyos? How many times na sinasaktan natin ang damdamin ng ating Ama? Pero siya'y nanatiling Ama sa atin. Alam niyo yun? Ako po, si Brother John, biniyaan po si Brother John at Sister Len ng 3 mababait na anak. Si Brother John marunong din magalit. Pero alam mo yung pagpapatunay ng isang puso ng tatay, yung galit ay pansamantala, panandalian lang. Alam mo yun? Pag yung nakita mo, yung anak mo na pawis na, yung anak mo na parang nahihirapan na doon sa parusang binibigay mo sa kanya, tatay ka hindi mo matitiis yun eh. That is the character, that is the heart of a father. Ang mga unang nilikha ng Lord, abay, sa kabila ng mga literal, face-to-face encounter with the Lord, wala silang ginagawa, ni hindi kailangan magtrabaho, lahat provided sa kanila, inuhulog na lang ng Lord. The miracles, nakita nila sa 2 mata nila. Biruin mo, ang Diyos gumagawa ng highway sa gitna ng karagatan. Biruin nyo, ang Diyos nagpapadala ng kanilang supply. Walang nagugutom sa kanila. Pero ganon ang tao. Being ungrateful, yan. Nire-rescue sila ng Lord, nagkakasala sila, napapahamak, i-rescue ulit sila ng Lord. Tapos, mapapahamak ulit dahil sa mga disobedience, i-rescue ulit sila ng Lord. Hindi nagsasawa ang Lord. Ay, yung mga tao nung kapanahunan, meron kang maraming baka, meron kang maraming offering. Pag ikaw ay nagkasala, katay ka ng hayop, offer mo kay Lord. But our God, He is the God of justice. Amen? Biruin nyo, kung puro baka ang i-offer kay Lord, lahat na lang ng mga mayayaman pupunta sa kalangitan. Pero mahihirap dahil walang baka, dahil wala silang tupa. Lahat ay doomed sa hell. Sapat na, that is enough, sabi ng Lord. That's why ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sino man ang sumampalataya sa kanya,
ang Diyos binigyan niya ng karapatan ng bawat isa na malinis sa pamamagitan ng banal at makapangyarihang dugo ng Panginoong Yesu Kristo. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa ating po Panginoon. Ano ang dala ng Diyos? It brought favor, mercy, and salvation to all who believe. The kindness of God, ang dala niya ay pabor. It brings favor. It brings mercy. Yung awa ng Lord. Yung salvation to all who believe. Sa lahat ng naniwala, sa lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, they have the right to become children of God. John chapter 1 verse 12. Amen? Isa pang malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. And this is the heart of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano po sabi diyan? 2 Corinthians 5 verse 21. God made Him, our Lord Jesus Christ. God made Him, referring to Jesus, He who had no sin. Siya na walang kasalanan. Naging kasalanan para sa atin. So that in Him, we might become the righteousness of God. Ang tao nawalay sa Diyos. Ito po tayo, ito ang Diyos. Hindi tayo makalapit sa Diyos kahit anong gawin mo. Sige na, gawin mo na. Lumapit ka kay God. Banal siya, makasalanan tayo kahit anong gawin mo. Kahit anong lapit mo, ayan, no, papersahin mo man yan. Gustong gawin ni brother, gagawin niya yata. Pero hindi ka makalapit. Ito, hindi ka makalapit. Dahil ang Diyos ay banal. He is a holy God. He hates sin. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. But this is the very heart of God, yung kindness, yung kabaitan ng Lord. Ang kanyang handog, ang Panginoong Jesucristo. He who had no sin, siya na walang kasalanan. Siya ang naging daan. Kaya po ang Diyos ang gumawa ng paraan, siya ang lumapit sa atin. Amen? This is it. Siya ang lumapit sa atin. Siya ang gumawa ng paraan para manumbalik. Magkaroon tayo, maging righteous tayo in the sight of God. Hindi ka magiging righteous na ikaw ay lahat ng simbahan sa Pilipinas, ikaw ang nagtayo, righteous ka na. Hindi. You are righteous in the sight of God, that is through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi po dito, Titus chapter 3, verse 4, but then God, our Savior, showed clearly that He is very kind. Titus 3, chapter 4. He is very kind. He showed that He loves all people. Mahal niya ang lahat. Hindi niya sinabing mahal niya lang ang Israelita, mahal niya lang ang kanyang mga alagad. God did not save us because of any good things that we ourselves had done. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay bunga lang po ng iyong pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Panginoon. Magandang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Amen? Magawa mo man lahat, isa-isahin mo yung 10 commandments, lagyan mo pa ng pang 11, pang 12. Magawa mo man ang lahat ng mga yan. Alam niyo po, hindi yan po yung basihan ng Panginoon. Ang relasyon, tamang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Amen o ba? He saved us because He chose to forgive us. Pinili niyang patawarin tayo. No? God has washed us so that we are clean inside. Nauso po yung alcohol. Marami tayong alcohol dyan, no? Ilang galon yung alcohol natin dyan.
pagpasok natin, maybe winiwisikan natin yung mga kamay natin. Eh, sa kamay lang po yun. Pero sabi po dyan, 99% lang nalinis, hindi naman 100%, no? Pero ito, ang kagustuhan ng Lord, He is after inside. He is after your heart, your soul. Dapat ma-preserve yan. Dapat ma-preserve yung puso natin. Amen? Gusto niya malinis ang pagkatao natin mula ulo hanggang talampakan, hindi lang po yung kamay natin. Amen? Malinis po tayong lahat sa pagkakasala mula po doon sa lahat ng karumihan natin. Jesus Christ, in verse 6, Titus chapter 3, verse 6, Jesus Christ died as a sacrifice to save us. So now God has poured His Holy Spirit into us to fill us. Amen? That is the essence. That is yung mission ng Lord Jesus. Siya ay naparito upang mag-alay ng buhay para sa sangkatauhan. Remember, tingin po kayo kay Brother John. Our Lord Jesus, He is all-powerful. Walang makakakuha sa Kanya pong buhay. Amen? Yung sinasabi, pinatay si Jesus, hindi. Kusa niyang ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin. He has all the power. Amen? Kusa niyang ibinigay. Without, no. Ako ang sugo ng Diyos. Ako ang sugo ng Ama na magliligtas niya sa inyo. Diyos ako. Iniwan ko ang kalangitan, ang karangyaan ng langit. Diyos ako, bakit niyo ako paparusahan? Hindi, wala siyang sinabing ganoon. Let your will be done, God, Father God. Inaalay niya ang kanyang buhay. Tinanggap niya yung mga latay, yung mga sugat na dapat ako yun eh. Dapat tayo yun, yung tumanggap ng latigo, ng latay. Yung corona, dapat si Brother James yun. O si Brother John yun. Pero pinili niyang gawin yun, hindi mo matitiis, Brother John. Sipunin ka, anak ko, hindi mo magagawa, hindi mo mapagtitiisan ng latay. Ako na lang, sabi ng Lord. Ganon kita kamahal. Ganyan kita iniibig. Amen? Ganon din po sa bawat isa. Isa pong malakas na palakpak sa ating po, Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Truth about His kindness, God's love and kindness were focused on saving us. Number one, God's love and kindness focused on saving us. Ito naman talaga ang kabutihan, ang kagandahan loob ng Diyos. His only focus is for His people. Sa Kanyang mga nilikha ay maligtas. Hindi niya kagustuhan, hindi niya kalooban na si Sister Joyce ay mapariwara, ay mapahamak. Amen? He offered His kindness. Ang Kanyang kabaitan is always available. Yan ang focus ng Lord. Yan. This was not anything we brought about. Wala tayong may pagmamalaki. Alam niyo po, patuloy ko pong sinasabi sa inyo na may kababaang loob. Kung may merit man o may puntos man ang mga ginagawa ko sa JIL Enrile, hindi po kayo ang magsasabi nun, si Lord. Amen? Pero totoo lang, wala naman talaga tayong lahat may pagmamalaki. Wala akong may pagmamalaki kay Lord. Hindi ko kayang ipagmalaki. One day, Lord, naging kasangkapan naman ako Hindi. Wala ni isa. Sapat na ang biyaya ng Lord. His kindness, sapat na ang kindness, ang kagandahan loob ng Lord na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay maliligtas. Isa pong malakas na palakpak sa ating po, Panginoon. Ito po, Jesus Christ
was kindness incarnate. Alam niyo po yun? Binigyang katauhan ng Panginoong Hesukristo ang kabutihan ng Lord, ang puso ng Lord. Jesus Christ is kindness incarnate. Ang pinag-uusapan is yung kabaitan ng Diyos. Christ brings kindness. Ayan. Yung fullness ng larawan ng puso ng Lord ay ibinigay, ipinagkatiwala sa Panginoong Hesukristo. And this Christ brings kindness. Ang dala niya ang kabaitan. He came to express it. Okay? Jesus Christ came to express kindness. To live, to model it. Isa pamuhay niya, gawin siyang modelo. Jesus Christ died for it. Died to offer it. And returns, yan. And returns to impart into us the Holy Spirit. Ito po sa John chapter, kung mabuksan ng kapatid, John chapter 5 verse 1 to 5, o verse 1, yan. Ito po istorya kung during the earthly ministry ng Lord. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festival. Now there is in Jerusalem near a sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda. Yan, bakit nagaganyan? And which surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie. The blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. Listen, all eyes kay Brother John. Ito pong Bethesda pool, every time, kaya po marami nakapalibot na ng mga may kapansanan. Every time nakakalawkaw pag gumalaw, lahat tatalon. Lahat ng tatalon during ng paggalaw, gagaling. Here comes this disabled person for about 38 years. Marahil ganito po ang nangyari. Unwanted, hindi siya gusto ng maraming tao. Yung iba siguro, pag gumalaw, hagis. Pero siya, wala siyang pamilya. Walang nagmamahal sa kanya. Pag gumalaw ang pool, pag gumalaw ang tubig, wala na. Pagdating niya, hindi, tapos na ang eksena. Biruin niyo yung hirap ng mama. Until nagkaroon siya ng encounter with our Lord Jesus Christ. Sabi niyo po dyan sa mga succeeding verse, wala na po, sabi niya. Sa tuwing kagustuhan ko rin, pag gumalaw, pupunta, wala pong tumutulong sa akin. Hindi ako makalapit doon. Pero sabi ng Lord, hindi niya, in short, yung kindness, yung kabutihan, kagandahan loob ng Lord, buhatin mo yung iyong sapin. Tumayo ka at lumakad, ikaw ay pinagaling. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. That is kindness. Ang Panginoong Jesucristo, naging modelo siya ng kindness. Feeding the 5,000, tingin kayo kay Brother John, feeding the 5,000 men with their children, with his wife, with their wives. Mahigit 20,000 yun. Ang sabi po, after the teaching, nahabag ang Lord kasi uuwi silang gutom. Hindi ko naman sinasabi, mamaya pupunta tayo lahat sa Jollibee, no, kung abutin tayo ng alas 12. Pero kung abutin tayo ng alas 12, punta tayo lahat sa baryo, may invitation po kanina. Birthday ni Tatang Kariyat. O sige, pabutin natin ng 12 o'clock. Ang Panginoong Jesus, during his, yung kanyang mga crusade, abay,
Kawawa naman sila kung magsisiuwian silang gutom. Yung iba dyan, baka mag-faint, baka maglupasay sa gutom. Pakainin natin sila. Eh, yung kanyang mga disipulo, Brother James, sabi, pag samasamahin man yung mga sahod namin ng 6 na buwan, hindi magkasya, hindi man lang makatikim dun sa ibibili ng mga sahod namin. But the Lord Jesus show compassion. But the Lord Jesus show kindness. Amen? And that is the miracle of yung multiplication. Yung 2 isda, yung 5 tinapay. Nagkasya, nabusog ang lahat, marami pang sobra. Amen? Mamaya po, pupunta tayo sa birthday ni Uncle Cariat. Pagkakasahin ng Lord lahat ng ating ng inihanda ni Uncle Cariat. Hallelujah. Isa pong malakas na palakpak sa ating po Panginoon. God never demands anything of us. Hindi nagdedemand ng Lord. That He is not willing to give us. No? Yung buhay mo na yan, sa Diyos naman nang galing yan eh. No? Siya ang unang nagbigay, siya ang unang nagparaya, siya ang unang nagregalo. Ang lahat ng pinagkakaloob natin kay Lord ay pagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon. Amen? We acknowledge that the Lord, our God, He is the source of everything that we have. Kasama po yung hininga natin, kasama po yung mga buhay po natin. Amen? And this is, ito po, on receiving and giving, ang sabi po, kung paano po tinawag na Dead Sea, yung pinuntahan namin nila pastor, Dead Sea, because ang ginagawa lang ng Dead Sea, tanggap lang ng tanggap. Para bang sinasabi yung Karuwet Lake. Tanggap lang ng tanggap ng tubig, hindi umaagos. Amen? Kaya tinawag po siya na Dead Sea. I don't know kung paano din na Karuwet ang naging tawag doon sa dulo. Why is it that many Christians ay nanlamig? Yung iba ho, nanlamig, yung iba nawala. Tingin kayo kay Brother John. Kagabi ho, kausap ko yung matagal na kaibigan ko pastor sa GIL Concepcion. Tumawag siya kagabi, nag-video call kami. Kumustahan. Narinig niya na yung kanyang provincial pastor ay nakarating dito sa GIL Enrile. And matagal kami hindi nag-usap ng pastor na yon. And yung aking kumpare, o tinulungan kong contractor din noon, kinumusta ko sa kanya, Pastor, kumusta si Brother Errol? Ay naku, engineer, napalayo ng landas. Bakit, Pastor? Nawala sa covering ng mga pastor. Nawala sa covering ng Panginoong Jesucristo. Ano nangyari? Yun. Pariwara ang buhay. Nagkaroon ng pangalawang asawa, pangatlong asawa. Alam po, sabi ko, ang mga ganyan talaga, Pastor, kako, hindi may iwasan. Totoo po. Pag lumayo tayo kay Lord, pag ang gusto lang natin ay tanggap ng tanggap, sometimes, sinasabi natin, yung gusto ko, yung preaching ni Pastor at ni Brother Jan, yung ganito lang eh. Yung para sa akin lang, yung gusto ko lang. Pag natuturuan tayo hindi. Ako naman pinapatamaan ni Pastor, ako naman pinapatamaan ni Brother Jan, alis na ako. Puro na lang ako, parang chinichismis ako dito Ayaw tumanggap ng correction. Anong nangyari? Napariwara ang buhay. We are willing. We should be willing, no? To accept correction. Amen? Hello? Christians mararanasan yung panlalamig because they are all the time receiving, never giving out. Hindi mo nagawang magparaya, kapatid.
Ikaw gusto mo lang makatanggap ng comfort mula sa pastor. Hindi mo nagagawang buksan ang tenga mo sa katuruan ng pastor. Amen? Yung, alam mo yung, hindi ka marunong magbigay ng pagkakataon na ikaw ay maturuan. Amen? May i-direct ng ating pong mga leaders. The call to reflect God's kindness. We are called, merong panawagan for us, JIL and Rile, to reflect in our very lives. Ako, si Brother Jan Pawig, tinawag ng Lord to reflect kindness. Magpakita ako ng kabaitan. Kayo at ako, meron tayong pagkatawag sa Panginoon. As God's chosen, holy and loved people, let us clothe ourselves with kindness. Let kindness never leave you. Amen? Yung kabutihan, yung kabaitan, huwag nawa itong mawala sa atin. God calls us to live as His witness in a world still and in many ways, even more so, marked with brokenness. Yung panalangin ng kapatid kanina, sa mundong ito, ang daming kaguluhan, ang daming uncertainties. Amen? Ang mundong ito, ang prinsipyo ng mundong ito, kapatid, apology. Ako muna. Me first mindset. Bakit ako magbibigay sa'yo? Ako muna, unahin ko. Pamilya ko muna. No? Sambahayan ko muna. That is the me first mindset. Apology, puro ako. Hindi kita kayang bigyan ng kabaitan, hindi kita kayang unawain, kapatid. No? Marami din sa pamilya ko na nangangailangan ng aking kalinga, nangangailangan ng aking atensyon. Diyan ka lang. Dito ako, concentrate ako sa sarili ko, sa pamilya ko. Me first mindset. Amen? And sabi po dito, as God's chosen, holy and loved people, let us clothe ourselves. Tayo pinili, tayo lahat, hindi po tayo namimili ng kung sinong ipaparanas. Kanino po tayo magbigay ng kabaitan. Amen? Hello? Hindi po tayo namimili. God calls us to live as a witness in this world, still in many ways. No? Kahit ang mundong punong-puno ng kaguluhan, tinawag po tayo to be a witness, abay. Alam niyo po, tingin kayo kay Brother Jan, kung paano naman talaga hindi pagugunawin ng Lord ang mundo? Kung paano hindi pa binababa ng Lord ang judgments sa Pilipinas? Abay, every Sunday, ilan pa dito, ang dami natin. Ang dami pa natin na totoong nagmamahal sa Diyos. Ang dami pa natin na buhat-buhat, we reflect God's heart. Amen? Ang dami pa natin na nagbibigay ng kabaitan sa ating pong kapwa. Hello? Marami pa mababait sa Enrile. Sabi ng Lord, hindi ko ibababa ang aking judgment sa Enrile. Marami pa mababait sa Pilipinas. Meron ng JIL people na sama-samang nananalangin sa bansang Pilipinas. Hindi ko ibababa ang aking parusa sa bansang Pilipinas. God is good. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. God has chosen you and me. God has chosen you and made you His holy people. Colossians chapter 3 verse 12. He loves you, so your life should be like this. Kung paano po tayo minahal ng Diyos, we should also show mercy to others. Sabi ko nga sa inyo, minodelo ng Panginoon ang kanyang pagiging mabait, pagiging mabuti sa atin lahat. Amen? And that's why we are called to show mercy to others. Magkaroon din tayo ng awa sa kalagayan ng ating po mga kapwa. We should be kind. Bahala ka dyan ikaw. Dama no, matay ka dyan agigge. Uray matay ka.
basol mo data. Di ba? Awan basol ko kanyam, uray matay ka hangkag digdingeg. Hindi ka nakikinig, sige, diyan ka, mamatay ka sa agig. Be humble. Wala kang may pagmamalaki. Gawin ka mang pinakamayaman sa buong mundo, hindi mo may pagmamalaki yan. Gawin ka man top notcher sa board exam, hindi mo pwedeng ipagmalaki. Amen? Be gentle and be patient. Yan po ang gustong dala-dala ng gustong ang invitation ng Lord. We are called, no? Dapat ito ang dala-dala po natin. We should be we show mercy, we should be kind and be humble and gentle and be patient. Hindi mo kailangan pagtasan ng boses ang iyong katabi. Hindi mo kailangan iduro-duro sa kamalian niya. Hindi mo kailangan walang taong matuwid. Amen? Walang kasalanan sapagkat lahat ay nagkasala. Lahat tayo pantay-pantay binili ng banal at makapangyarihang dugo ng Panginoong Hesus. Iisa lang ang nagtubos sa atin. Iisa lang ang dugo na nagtubos sa atin, yung dugong walang kasalanan. And with that, tayo po lahat ay nakipag-isa kay Kristo. Amen? We are one family. Ang parating sinasabi ng Brother John, ang sakit ng kalingkingan ng isa ay sakit natin lahat. Kung meron sa inyo na nagtatagumpay, masaya tayong lahat. Amen? Kung meron sa inyo na nagdurusa o nawalan ng mahal sa buhay, malungkot tayo. We mourn with them. Nakikigalak tayo doon sa tagumpay ng ating kapatid, doon sa success ng ating kapatid. Nakikidalamhati tayo doon sa kalungkutan ng ating kapatid. Amen? Tayo po yun. Bakit? We are one family. Amen? Praise God, praise God. Hindi tayo masaya, kapatid, na nagdurusa ang ating kapatid. Hindi natin sinasabi, at tumulapihin mo. Parang, ewan ko sa mga nakakaunawa. No? Di ba sabi ko sa iyo noon? Di ba, parang kinokondem mo pa eh. Yan, sige, magdusa ka. Kasalanan mo yan. Maparusahan ka ng Diyos. Sige. Kapagan mo. Pero tayo, nalulungkot tayo na nakikita yung karanasan ng kapatid. Amen? Hello? Ganon po tayo dahil pare-pareho po tayong tinubos ng Panginoon. Hallelujah. Kindness is implanted. Yan, kindness is a sign of greatness. Sabi ba dito, kindness is implanted, imputed, and ingrained into the very nature of our new heredity in Christ Jesus. Ito po yung minana natin eh. No? Ang minana natin, ang pinamana sa atin ng Panginoon, tayo po lahat na nakakilala sa Panginoong Jesucristo, we are now called born-again Christian. Tinubos po tayo lahat and we are called to be a born-again Christian. Wala na sa iyo yung dati mong pagkatao. The old is gone and the new is come. Hindi ka na dati yung napapanood mo lang ang pagdurusa ng kapatid mo, wala kang habag, wala kang awa. Lumapit sa iyo at manghingi ng betchin. Abay, nasang ka nung wala akong pambili ng betchin, sasabihin mo. Nasang ka nung wala akong pambili ng asin. Ngayon at meron akong pambili ng asin, bakit ka manghihingi? Hello? Ako po'y naniniwala, wala sa GIL and Rila yan. Isa pong malakas na palakpak sa ating po Panginoon. Eto po, malapit na po. Hindi tumitigil ang oras ko, thank you Lord. 25 na nanatili. Tama naman, mag-extend talaga tayo. May birthday naman eh.
Words of kindness. Ito po. Kind words brings no blisters on the tongue. Ayan. Kindness words brings no blister on the tongue that speaks them, nor an ear which hears them. Okay, gusto ko pong i-emphasize. Kind words brings no blister. Hindi yan magdadala po ng sugat. Kung yung kindness na yung pong ipinamalas, pinadama sa iyong kapwa. The kind words, alam mo Brad, ganito yan eh. Alam mo bang mahal na mahal ka, ang pag-ibig ng Diyos ay parating available. Hindi na wala, hindi na bago ang tingin sa iyo ng Lord. Anak ka pa rin. Nakakasugat ba yon? Hindi yan nakakasugat. Amen? Hindi yan nakakabingi. Hindi yan hindi naman nakakaano ng tenga yan. Amen? Kind words are never wasted. Hindi sayang. Yung ikaw, kahit sabihin mong hindi ka nakinig, hindi ka nagsalita, yung bang nandun ka lang, nakinig ka lang sa pinagdadaanan ng kapatid mo, ipinahiram mo yung dalawa mong tenga, malaking bagay yun. Mamaya iiyak na yan, salamat kapatid, nakikinig ka sa akin, yung aking asawa, hindi nakikinig sa akin yan. Pero ikaw kapatid, pinagtsatsagaan mo ako. Hello? Hindi nasasayang. No? Praise the Lord. Like scattered seed, they spring up in unexpected places. Kindness is a conquering weapon. Yan ang pinakamagandang sandata po natin. Kung ang tao punong-puno ng kindness, walang road rage sa kalsada. Ha? Walang road rage sa kalsada. Kindness should not be all on one side. One good turn must have another as its return, or it will not be fair. He who expects kindness should show kindness. Ang sabi po ni Charles Spurgeon. Amen? Siya na, kung gusto mong makaranas din, he who expects kindness, we should show kindness. Kailangan natin ang bawat isa. Hindi ka malakas, kapatid. Hindi ka malakas, brother. Kailangan mo ang iyong kapatid. Amen? Hindi ka mabubuhay sa sarili mo lang. Kaya namin to mag-asawa. Walang makakaalam sa struggles namin. Malakas kami. Walang ganun. Amen? Hello? Kindness is power. Kapangyarihan din. Yung pagiging mabait. Kindness is an outgrowth o ito po yung resulta of faith and the work of the Holy Spirit within. Amen? Yung sinasabi ko po, walang mali sa pagpapakita ng kabaitan. Our kindness is meant to draw others to Jesus. Pag sinasapamuhay mo yung kabaitan, madali na lang sa iyo. Gusto ko na rin ng Diyos. Gusto ko na rin ng church ni Brother John. O ng kapatid ni Brother James. Nakita ko na mula nung pumasok siya diyan, nabago ang kanyang buhay, nabago ang dati konting salita lang nananampal ng babato, nanununtok, nananakot. Pero ngayon, punong-puno siya ng kabaitan. No? Our kindness is meant to draw others to Jesus. Kahit hindi ka magsalita, makikita ng tao. Amen o ba? Galatians chapter 5, but God's Spirit causes us to live in different way. We love other people, we are happy, and we have peace in our minds. We are patient, kind, and good. People can trust us to do what is right. Amen? We respect other people and we control ourselves in verse 23, Galatians chapter 5. We respect and we respect other people and we control ourselves properly. God's Spirit helps us to live in that way. There is no law that says these things are wrong. Si Brother Jan kahapon,
Kasama ko po yung mga pastor ng Enclop. Tawag sa akin yung foreman ko ng, sabi niya, boss, nakarami na tong isang driver. Tama na, pauwiin ko na. Alam niyo yun, natural na sa atin eh. Hindi tayo nagre-react sa lahat ng mga ng mali. O na hindi tayo nagre-react bigla-bigla. Ang reaction natin, yung pusong, yung may kabaitan. Ganito lang yan. Pagtiyagaan mo yan. Turuan mo. Bigyan mo pa ng isa pang chance. Pangatlong, kasi nakadalawa na raw nakarami na. Bigyan mo pa ng pangatlong chance. Turuan mo, ituro mo sa kanya lahat ng kanyang gagawin. Susunod din yan. Amen? Yun yung kabaitan. Amen? We show kindness. Yes, sir. Yes, sir. Yes, boss. Amen? Walang mali dun. Amen? Ako, siyempre, sasabihin ko, kung hindi asset sa company, tanggalin. Kalugihan sa company, tanggalin. Walang ganon. Iba nga ang mission nga ni Jesus, hindi niya hinanap yung mga righteous eh. Ang hanap niya yung mga makasalanan eh. He came to save the lost. Kaya binigay yung company dahil He came to be a witness doon sa lahat ng pamilya naman nagtatrabaho. Amen? Amen? Praise God. Isa po malakas na palakpak sa ating po Panginoon. If you are kind, people may accuse you of selfish. Wow! Kind ka na nga, mabait ka na nga. Inaakusahan ka pang makasarili. You're selfish. Sasabihin, ulterior motives, merong ibang motibo yan. Gusto niya maging mayor yan. Nagpapabango ng pangalan. Si Brother Jan, sabi ng mga pinsan ko nung pandemic, Auntie Erling, Hanayo plano, Junjun, bakit namimigay siya sa barangay? Maran ba'y ginaka-vice mayor? Kahit yung mukha ko, wala dun sa wala dun sa plastic. Kahit yung pangalan ko, kahit mukha ko, hindi naman ako yung namimigay. Di ba? When you show kindness, people will say, hindi, masama ang balak niyan, tatakbo politiko yan. Tatakbo sa susunod na election yan. But anyway, be kind. Let's be kind. Amen? Yung driver ko dati sa Maynila, hindi po ako contractor. Awang-awa ako. Malakas pa naman yung asawa niyang babae, pero hindi talaga nagtatrabaho. Pag uwi namin ng Sunday, dinadrop ko siya sa Marikina. Abay, maglalaba pa, magluluto pa. Sabi ko, hindi ganyan. Ate, kako, baka pwedeng tulungan mo naman ang asawa mo. Matanda na siya. Sabi ko, binigyan mo ng paano naman, sir? Bigyan kita ng puhunan. Magtinda ka dito sa bahay. Ayaw mo umalis ng bahay? Magtinda ka dito sa loob ng bahay mo. Binigyan ko ng puhunan. The term is binigyan, hindi pinahiram. Actually, hindi alam ni Mrs. yun. Lumipas ang ilang buwan. Abay, tumawag ang asawang babae. Sir, binigyan mo nga kami ng puhunan, lugi naman. Sabi, abay, kasalanan ko pa. Lugi naman, sabi niya. Abay, ang word niya pa, ina-acknowledge niya yung word na binigay. Hindi niya naman ibinalik eh. Binigyan mo nga kami ng puhunan, lugi naman. That is the nature of people. Israel nga, di ba? They are being ungrateful. Sa lahat ng iyong binigyan ng kabaitan, binigyan ng tulong, you don't expect that yung return sa iyo manggagaling sa kanila. No. Rather, even if people forget your kindness, God never forget it. Hindi nakalimutan ng Lord yun. Amen? Hindi nakalimutan ng Diyos yun.
Yung sinasabi ko po sa inyo na contractor kanina, ako po yung tumulong for him na magkaroon ng break. Nagkaroon siya ng malaking bahay. Kasi ang kapatid din niya ay pastor, Pastor Villanueva ang apelyido. Municipal pastor yung kapatid niya, naging close din kami. Tinulungan ko. Kung paano po nakita ng Lord yung puso ng Brother John, isa po yun yung struggles ko doon, na nakaranas ako ng ungratefulness doon sa tao na yon, doon sa kumpare ko. Inaanak ko yung anak niya. Yung bang hindi niya binibigyan halaga yung aking kabaitan sa kanya. And that's, nakita pala ng Lord yun. Hindi mo kailangan tumulong ng mga kontraktor. Ikaw ay magiging kontraktor sa kapurihan ng Lord. Amen. Isa pa malakas na palakpak sa Panginoon. Hindi po namin pinag-uusapan mag-asawa na, Mami, magiging kontraktor ako someday. Walang ganun. After ng mga struggles, yan, nakita ng Lord, hindi ka bagay dito, anak. Umuwi ka ng Cagayan, umuwi ka ng Enrile. Doon, pausbungin ko ang ipagkakatiwala kong business sa'yo. To God be the glory. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hindi talaga nakalimutan ng Lord yung mga effort. Hindi ko sinasabing binibigyan ako ng komisyon ng mga kontraktor, no? Tinulungan ko lang, no? Pero iba ang balik sa akin. Pero ang napakaganda, the reward ay totoong nagmumula sa Diyos. Yun ang best result ng kindness. Amen? His kindness brought us life. What a wonderful kindness God showed to us by this act. Yung ginawa ng Lord, as we reflect this week, i-reflect natin ang kabutihan ng Diyos. This life I don't deserve, but because of sending His Son, His only Son Jesus, ako'y recipient ng God's grace. Ako'y recipient ng mayamang biyaya ng Lord. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. God showed us then and will continue to show us His kindness into eternity. God showed us kindness and He will continue to show His kindness into eternity. Magpapatuloy pa rin. Mararanasan pa rin natin ang kabaitan ng Lord. Philippians 1 verse 6, that the God who began a good works in us will put it into completion until the second coming of our Lord Jesus. Amen? Tapos na po ang Brother John. Magtatapos po ako sa maikling testimony. Last Friday po ay ginanap po dito ang dinner fellowship ng NCLOP leaders, the Northern and Central Luzon Operations, Region 1, Region 2, Region 3, and CAR Region. Nandito po sila lahat. Kung paano po na nakakamangha ang ginawa ng Lord. Ito po yung paglalahad ng damdamin, mga kapatid. 2 years ago, hindi nyo lang alam din ang pinagdaanan ng Brother John, ang Pastor Pearl. After the inauguration ng ating pong bahay panambahan, yung ilan ho, well, that is, yun yung galaw ng kaaway, to kill and to destroy the joy in our hearts. Nakaranas po tayo ng struggles, pero hindi nyo po alam yon. Sa mga tuwid, si Brother John ay napagkamalan na rebelde. Si Brother John ay napagkamalan na mayabang. Si Brother John ay naakusahan na naging mayamang dahil sa tagumpay. These people na nag-aakusa sa akin, pumunta sila sa bahay, nagpapakita ng kasinungalingan. But the true meaning of kindness
lalabas sa isang brother dyan na tinuruan ng isang pastor per not a single word na kabastusan, wala silang narinig sa brother dyan. The time na may mga salitang lumalabas, ang ginagawa ko lang, hinahawakan ko lang ang puso ng mama na nagsasalita, nagte-testify ng kasinungalingan. Pero hindi ko sinabing, lumayas kayo sa bahay ko. Pinreserve ng Lord ang brother dyan. Meron yung time na, Pastor, how's this? Feeling natin, outcast tayo. Yung introduction ko po kanina, unwanted, yung we're not belong. Nakakaramdam kami ni Pastor na we are not belong. Pastors Congress, meron na akong kwarto eh. Meron na akong kwarto, may number na. Kinabukasan, babiyahe na lang, ma-attend ng Pastors Congress. Sasabihin, ay hindi pwede si brother dyan kasi ganito, ganyan. The following year, ganun na naman. Pero, good thing, sa sobrang kabaitan natin, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, hindi nangyari yung kagustuhan ng kaaway na papatunayan ni brother dyan na rebelde siya. Diba? Minatili po namin, nanatili po tayong tahimik, nanatili po tayong hindi kumibo. And wait for the Lord's day. Lahat po ng mga leaders na naging nakaalam kung paano po kumilos ang Lord. Lahat sila dinala dito po sa JIL Enrile. Lahat sila. And the way this church, kung paano po natin na winelcome sila, kulang na lang yakapin nila tayong lahat. Yung ilan umiiyak. Ito ba yung paparatangan natin ng ito ba ang church na laman ng balita? Yes, laman ng balita because of their kindness. Yung accommodation na ginawa natin mga kapatid, wow, yung ilan nagte-testify despite ng lahat ng kaganapan, kakaiba ang puso ng JIL Enrile. Amen? Hindi natin sinasabi to, binubuhat natin ang sarili natin. Kundi nakita ng Lord kung paano natin ibinaba ang sarili natin. We show kindness to everyone. Kahit pa yung nang alipusta sa'yo, kahit pa yung nang api sa'yo, we will show kindness to them. Amen? Alam niyo ba yun? Yung the best comfort na binigay ng Lord, hindi man po nila ako magawang yakapin isa-isa, pero the feeling, the joy in their face, wow! Yun yung talaga vindication ng Lord. Amen? And that's it. Hindi natin kailangan, alam niyo po yun, huwag tayong magsawa na magpakita ng kabaitan. Ang lahat, ang DNA po natin, we show compassion, we show kindness to everyone, even to those who hurt us. Hindi po kahinaan na ikaw ay mananatiling mabait. May nag-audio testimony na sinend kay pastor, sinend sa amin. Hindi namin alam kung anong klaseng puso meron ka, Pastor Pearl. Hindi namin alam kung anong puso meron kayo, Brother Jan. Ba? Amen? Sa Diyos po ang papuri. And in this message, tapos na po tayo po tayo lahat. Magpatuloy po tayo na iparanas ang kabaitan
sa ating pong kapwa. Because we are recipient, tayo po ay recipient ng kabutihan ng Lord, ng kagandahan loob ng Lord, isa pamuhay po natin. Amen? We don't want people papasok dito, they feel unwanted, hindi outcast, hindi nila mararanasan dito yan. Amen? And kailanman hindi mararanasan ng JIL people. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Dakilang Diyos, salamat sa ipong ginawa ngayong umaga. We thank you, Lord, for this message. Lord, in conclusion, sa mensahe mo patungkol po sa kabutihan, kagandahang loob, pinipili po namin, Panginoon, na isa pamuhay ang iyo pong mga ginawa, ang inyo pong mga halimbawa, Panginoon. Dahil kami po ay tumanggap ng pagpapatawad sa inyo, kami rin po ay magpapatawad. Una, Panginoon, sa lahat po na nagbigay ng sakit, ng sakit sa amin, nagparanas ng hindi maganda sa amin, we choose to forgive, Lord God. Pinapalaya po namin ang aming pong mga sarili, Panginoon. Lord, those, yung matagal na po namin na kaalitan, we choose to forgive, Lord. Napakaganda, napakasaya na kami po'y magpatawad. Salamat, Panginoon. Maranasan namin, Lord, ang pabor na nagmumula sa inyo habang kami po'y mamumuhay, Lord, in kindness, with compassion to others. Lord, this will bring favor. This will bring favor sa buhay namin, sa mga pamilya namin, at sa buong komunidad namin. Sa iyo po lahat ang papuri, pasasalamat at pagdakila. In Jesus' name, amen, amen, amen. Ayan, are we all blessed po? Amen. Ay, mahina. Are we all blessed? Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, pumalakpak po ang mga anak ng Diyos na pinagtagumpay. Hallelujah. Can we shout? Hallelujah. 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 Come on. We have the weapon of warfare, the praises of God in my mind. We have the sword of the Spirit. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God, the word of truth, the word of God. For no weapon forms against us will prosper. And for the battle is the Lord. For the battle is the Lord, and He'll not fail. We will go forth, and we will go forth and praise the name of Jesus and execute His vengeance by the powers of the air. And as we clap our hands, and as we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. The host of hell will flee as we lift our hands. And as we lift our hands, His banner will be raised. And with a shout of victory, His name will be praised. Son Papa, come on. We have the weapon. We have the weapon of warfare, the praises of God. The praises of God in my mind. We have the sword of the Spirit. And we have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God, the word of truth, the word of God. For no weapon forms against us will prosper. For the battle is the Lord, and He'll not fail. We will go forth, and we will go forth and praise the name of
Tayo lamang pong marinig. Come on, as we clap. As we clap our hands. Amen. We'll strike the enemy as we lift our voice. As we dance with the host of hell will flee. The host of hell will flee. And as we lift our hands, as we lift our hands, His banner will be, and with a shout of victory, woo, His name will be for the very last time as we clap our hands, as we clap our hands, we will strike the enemy, and as we dance with the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, woo, and with a shout of victory, woo, and with a shout of victory, woo, His name will be raised. Thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. We have overcome. Hallelujah. Come on. Taas mo natin ang ating mga kamay. We have overcome by the power of your and Jesus, you're the one. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way. The one who made a way for us. Triumph in His name. Oh, 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 oh. Come on, let's sing. Oh, oh. Whoa, oh, whoa. Come on, once again. Thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. And thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. And we have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way. The one who made a way for us. Triumph. We have overcome. Whoa, oh, whoa. Oh, whoa, oh, whoa. And we have overcome. And we have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome. We have overcome by the power of your and Jesus, you're the one. And Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way. The one who made a way for us. Triumph in His name. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Come on, let's declare we got a victory. Amen. Hallelujah. Come on. Let's clap our hands and we will shout, we got a victory and amen. We got a victory. Everything will be alright. Oh, we got a victory. We got a victory. Everything will be. Because we are the winning side. We are the right. We got a victory. Everything will be alright. And oh, we got a victory. We got a victory. Everything will be alright. Cause we on the winning side. We got a victory. Everything will be alright. And all right. We got a victory. We got a victory.
shout hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa ating lahat. So ako po ay nagpapasalamat at naatasan po ako na magbigay ng, ba't wala yata? Tithes and offering. So, bago natin simulan, hayaan nyo muna akong magkwento. May isang pastor, nakita niya yung tatlong, siguro di ko alam kung ashiring ang mga yon. Ang tanong ni pastor, nakita niya yung tatlo na naglilinis. Isa lang yung tanong ni pastor, bakit ka naglilinis? Yung iwan, ang sabi niya, naglilinis po ako dahil ito ay trabaho ko. Yung ito, ang sabi niya, obligasyon kong maglinis kasi marumi yung sahig. Yung E3, ang sabi niya, wala na yata. Yung E3, ang sabi niya,